Hello mga kaulam! Sardinas muna nga tayo ngayon sa school dahil hindi ako nakapagluto ng ating babaunin. Isa pa na-miss ko talaga ito dahil ako'y mahigit 10 buwang hindi nakakain ng sardinas. Alam nyo naman si kaulam, hindi pwedeng hindi isang beses sa isang buwan titikim ng sardinas. Nagbaon na rin ako ng lemon at ng ating pipigaan na ito. Tula naman ditong kalamansi. Di pwede na rin ang lemon at gayon din naman ang lasa noon. Hindi na rin ako naglalagay diyan ng asin dahil ang sardinas naman mga kaulam ay may lasa na iyan. Dadami lang ang alat. Diyan nga mga kaulam ay katatapos lamang ng aming training, ng aming CPD, kaya ako gutom na gutom. Yan ay mga alas 11 ng umaga at wala pa din kaming lahat na almusal. Ang iba diyan ihunta pa ng hunta, daldal pa ng daldal. Kakoy siya. Kung kayo walang planong kumain, ay ako'y kakain na at talaga namang kalde-kaldero na ang tingin ko sa inyong lahat. Nung nasa training pala ang kami nagtitingin na kami sa isa't isa dahil alam namin sa isa't isang mga gutom na kami. Pagka ganyang ang ulam ay sardinas, hindi ako nag-aalok dahil hindi ko alam kung lahat ay kumakain ng sardinas. Dahil hindi naman talaga mga kaulam, aminin natin na hindi lahat ng tao ay nakain ng sardinas. Pag ganyan ang ulam ko, ako'y nahihiyang mag-alok. Bahala sila kung gusto nilang kumuha. Ayos lang sa akin, walang problema. Pero hindi ko masyadong iniaalok yan sa kahit na kanino. Dahil actually may mga taong nandidiri sa sardinas, ayaw nila ng sardinas. Pero ako mga kaulam, paborito ko yung sardinas. Yan ang panawid gutom natin noong mga panahong wala tayong maiulam o wala tayong maluto, tatakbo agad sa tindahan at bibili lang ng sardinas. Minsan ngay uutangin pa sa tindahan. Kung college ako, yan ay panawid gutom ko rin. Ngayong nasa abroad na ako, panawid gutom ko pa rin yan kapag wala akong oras magluto, kapag hindi agad ako nakapagluto o talagang hindi kaya ng oras magluto. Minsan kahit may maluluto tayong ibang ulam, pag nami-miss din natin iyan, yan ang ating inuulam. Minsan niluluto ko yan, sinasamahan ko ng pechay, o kaya sinasamahan kong patola, o kaya nilalagyan ko ng miswa, o kaya nilalagay ko sa kung ano-anong gulay para laang mas may iba pang lasa. Kung napansin niyo mga kaulam, ako'y nagkutsara. Dahil alam naman natin na ang sardinas, madikit ang amoy niyan sa kamay. Pagkatapos niyan mga kaulam, may training uli kami. Baka maamoy na ako ng aking mga katabi o kaya ay ng aming head at sabihin ang ulam ko'y sardinas. Kung bakit baga naman yung sardinas ay maamoy sa kamay, kahit pa ikaw ay nakapagsabon na, kahit pa kinuskus mo na ng lemon, maamoy pa rin yan sa kamay. Ang inay, hindi yan nakain ng sardinas. Lahat ng klase ng dilata, hindi ang inay nakain. Hindi rin yung nakain ng noodles, hindi rin yung nakain ng mga spaghetti, tsaka ng baka, ng kambing. Maraming inay pagkain hindi kinakain. Aywan ko baga kung saan yun nakamana. Basta kami magkakapatid, lahat kinakain namin. Talagang wala kaming patawad at yan ang bandingan namin, ang sa harap ng pagkainan. Tsaka hindi kami mahilig sa mga fancy food. Ang gusto lang namin magkakapatid, mga lutong probinsya, mga ginataan, yung mga ganyan. Okay na kami dyan. Solve na kami sa gayaan. Mamimilian kapag yan na kapag may nakahain na sa iyong harapan. Ang tatay noon may role na kung ano ang nasa hapagkainan, siyang pagsasalo-saluhan. Hindi pwede maghanap ng iba at hindi pwede maghanap ng wala. Ang katwiran ng tatay noon, kung ayaw mo ng pagkain na nasa hapag ay magsawa kang magutom. Tsaka kami noon, Diyos ko puro de, pag walang pasok at inabot ng alas 7 sa higaan, alas 7 ng umaga yun ha, hindi talaga pwede sa tatay. Sasabihin agad noon, ano kayo, mayayaman? Ano kayo, anak ng presidente? Kami noon, kanang nanay namin hindi pa naputok ang silangan, ay mga gising na kami. Ang iba'y nakapagwalis na ng harap ng bahay. Ang iba'y ako'y nakapagluto na talaga naman ako kahit saan dumating, laging ako ang duty sa kusina. Maniniwala ka kayong sa edad kong grade 2 ay magaling na ako maglinis ng isda. Marunong na ako magtanggal ng hasang at bituka. At marunong na rin ako magsaing ng tulingan noon palaang. Sa edad kong grade 3, nakakapagluto na ako ng adobong manok at saka bulanglang na gulay. At sa edad kong grade 3, pag walang pasok, nagising na ako ng alas 2, alauna, alas 12 ng madaling araw para magyeyelo ng isda dahil walang ibang makakatulong ang inay. Paano ibibiyahe ang isda, paano ibebenta, paano kami magkakaperang pambiling bigas kung hindi ako tutulong. Hindi iyon naranasan ng dalawa kong kapatid na babae. Sila'y tulog na tulog habang kami ay magdamagang nagyeyelo ng isda. Dahil yung dalawa kong kapatid na babae, hindi dahil sa tamad sila, pero dahil sila naman ang naka-duty sa paglilinis ng bahay, sa paglalaba, tsaka sa aming tindahan, sila rin ang natulong. Sa lahat-lahat ng gawain sa bahay, ay doon ako tamad.
tamad akong maglaba, tamad akong magtiklop ng damit. Doon ako tamad eh. Mas masipag ako magnegosyo, mas masipag akong magluto. Kaya naman pagkatapos kong magyelo ng isda, nakatulong ako ng mga inay, dinidiretso ko na yon sa pagluluto ng almusal para pagdating ng alas 5 ng madaling araw o alas 6, meron na silang makakain. Paggising nila, meron akong sinigang na isda. Dahil nga puro isda sa amin eh. Sobrang daming iba't ibang klaseng isda. Meron akong sinangag na kanin, meron akong sinigang na isda, meron pa akong pritong isda, meron pang pritong talong, mga ganyan. Paggising nila, kakain na lang sila. Sila walang problema sa pagkain. Anytime nilang pumunta sa kusina, meron. Ako rin naman wala akong problema sa susuoting damit. Anytime gusto ko magbihis, meron dahil yung dalawa kong kapatid na babae, sila naman ang in charge doon. Kanya-kanya kami ng talent sa bahay. Ang talent ko, tagapanggulo ako ng cabinet, yung damitan. Ako ang tagapanggulo talaga, nagalit sa akin ang mga kapatid ko dahil pag ako na ang pumasok sa kwarto at ako na ang nagbukas ng cabinet at ako'y maliligo, para na namang hinalungkay ng lasing ang aming cabinet ng damit. Pero sila naman, kahit anong gustuhin nilang ulam, kahit anong i-request nilang luto, meron naman silang makakain. Pag nagre-request naman sila sa akin kung anong lutong ulam ang gusto nila. Noon pa lamang ako na yung mahilig mag-isip ko anong pagkikitaan. Noon pa lamang ako na yung pag lumabas ng bahay, pag umalis ng bahay. Pagdating may dala akong ulam, may dala akong kung ano-ano na makakain namin, may dala-dala akong kahit na anong mapapakinabangan sa bahay namin. Pero pag ako'y araw-araw na alis ng bahay, tapos sa gabi na ako o kaya late na akong narating, ako'y napapalo lagi ng tatay. Gawa ng ayaw ng tatay ng gayong. Gusto ng tatay pagka yung oras ng kain, nasa bahay. Tapos sa tanghali, matutulog sa tanghali. Pag nag-absent ako sa pagtulog ng tanghali, palo talaga ang katapat. Kaya pag ako'y napapalo ng tatay, yung dalawa kong kapatid na babae, nagpapalakpakan ang mga yan. Ewan ko baga, kung bakit yung dalawa kong kapatid na yan masaya pag ako'y nagagaruti ng tatay. Sila bihirang mapalo. Ako lang ang parati ang napapalo dahil nga ako yung palaalis ng bahay. Yun talaga, ewan ko baga sa tatay. Tapos ayaw na ayaw pa niya na naliligo ako sa dagat. Sa tabing dagat naman kami nakatira. Anong gagawin ko? Ito naman mga pinsan kong pasaway. Alam na pag ako naligo sa dagat, ako'y mapapalo. Parati naman akong inaaya. Hindi naman ako makatanggi. Ang katwiran ko, hayain akong mapalo. Basta ako'y makaligo lang sa dagat at masunod ko ang aking gusto. At least naging masaya naman ako bago ako nakaramdam ng palo. Ay siya, huwag lumigo sa dagat. Ay di hindi mo naranasan ang saya. Pag ang inisip mo ikipapaluin, ay hindi ka magiging masaya. Hayain na.